Amen. Praise the Lord. So let us pray. Father God, we thank you for this wonderful day that you have given unto us. Thank you, Lord Jesus. We believe, Lord God, that for without you we can do nothing. That's why today we invite your holy presence, your Holy Spirit, to be with us, Lord Jesus. Asayod kami ang among huna-huna, limitado lamang. That's why kinahanglan kami sa tabang sa balaan ng Espiritu Santo nga makasabot kami sa imong mga pulong. We cancel, Lord, the demonic forces that want to disturb sa among pagpaminaw sa pulong sa Dios. In Jesus' name, and Lord, we pray that you will inspire us as we listen to your word in Jesus' name. Amen and amen. But today, gusto na ko nga estudyuhan na ginato kining bersikulo sa 1 Peter chapter 4 verse 1 nganong gihatag ni unsay purpose ani para unsaon nato ni nga mga Kristohanon. Amen. So if you have your Bible, please open it with me in the book of 1 Peter chapter 4 verse 1. The Bible says, tungod kay si Kristo nagantos man ni ining kinabuhia, kinahanglan nga kamo andam usab sa pag-antos kay kinsa kadtong nag-antos ni ining kinabuhia, dili na gayod magpabilin sa pagpakasala. Akong balikon. Tungod kay si Kristo nag-antos man ni ining kinabuhia, kinahanglan nga kamo andam usab sa pag-antos kay kinsa kadtong nag-antos ni ining kinabuhia, dili na gayod magpabilin sa pagpakasala. God bless the reading of His Word. Now, the purpose of this writing is to encourage them. Ang purpose ganong gisulat ni Peter, is aron i-encourage ang mga Kristohanon. Everybody say, encourage. Para i-encourage ang tanan nga mga Kristohanon, nga mahimo silang magbalig-on sa pagpangalagad sa Ginoo, mulahutay sila sa pag-alagad sa Ginoo, in spite sa daghang mga suffering nga ilang agian. This is the main purpose nganong gisulat ni Pedro ang kaning 1 Peter nga book is walay laing katuyuan. To encourage all the Christian nga mahimong lig-on sa pag-alagad og mulahutay sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kahibaw siya nga ang mga Kristohanon daghag agian nga mga pagsulay. Ingnay mo katapad, mulig-on ka og mulahutay ka. This is the main purpose kanong gisulat ni Peter para sa mga Kristohanon. Imong makita dinhi nga si Peter wala niya gi-encourage ang mga Kristohanon para madato. Wala niya gi-encourage ang mga Kristohanon nga mahimong successful. There is a 1 Peter nga chapter. But you can see her that Peter encouraged the Christian para mulig-on sa pagpangalagad sa Ginoo. Hallelujah! Munang kung kini ang giwali ni Peter, gamay ray mo amin ani. Pero panalangin iyang giwali ani, daghan gyud nang muimin. Amen ba? Tagna palagi ko. Pero ang giwali ni Peter ani, dili pang padato. Dili pang successful ang iyang giwali. Kung dili ang iyang giwali, pangpalig-on kay naay moabot nga mga sirkumstansya sa inyong kinabuhing Kristohanon. That's why in the book of Acts chapter 14 verse 22, kung imong mabasa na mga kaigsunan, daghang kalisdanan ang maagian sa pagsunod sa mga Kristohanon sa harian sa Ginoo. According to Acts, wala na ko nagisulat dira, pero pwede niyo isulat. Acts chapter 14 verse 22. Hindi ko masayop, no? Nga isip mga Kristohanon, daghang mga kalisdanan nga moabot. Unang giandam na daan ni Peter, ang mga Kristohanon, na dapat pagbalikon mo. Dili lang nga mo amin kung naay panalangin. Bisag way panalangin. Kusog yapon mo, amen! Amen! Hallelujah! Praise the Lord. Now, kini nga sequence mga kaigsuonan, nga mga panghitabo, according to the Bible history, nga sa dihang gisunog ni Nero ang Roma, tungod kay nagatuo si Nero nga maghimo siya og nindot kaayo nga syudad. That's why ang gihimo ni Nero, iya sang gisunog ang daan nga syudad. Di ba kasagaran
Makaingon ta nga, gisunog kay daan naman god pero tanawa, mutukod ng baguan na. Murag kay isano ba? Nasunog. Kay naaday itukod nga bag-o. No? Mauni si Nero. No? Naguna-una siya nga magpatukod og bag-ong syudad, mao nang iyang gisunog sa angdaan nga syudad. Unya ang mga tao dito, grabe ilang kahiubos kang Nero sa ilang emperor. Tungod kay kining nga time, nasakop ang daghang mga syudad, mga lungsod, mga nasod ni Nero tungod kay kusog ang captivity sa Roman Empire. That's why nasubo ang mga tao sa Roma. Naglain ilang pagbati sa ilahang emperor nga si Nero. Maayo ang plano si Nero, pero wa makasabot ang iyang mga tao, wa malipay. Kay nganong gisunog. Apilang ilang mga kultura, apilang ilang mga religious element na sunog tanan. And even ang ilang mga balay na sunog. That's why the people in Rome became hopeless and homeless. Nawa ilang balay, nahimo sila hopeless. Unsa naman atong syudad? Nasunog naman eh. At so sa pagkasunog nila mga kaigsuunan, sa ilang syudad, nakabantay si Nero. Nga ang mga taga-Roma, nga mga tao, naglain iyang pagbati sa iyaha. So siyempre, emperor man siya, dapat dili maglain nilang pagbati. No? Maayo dapat nilang pagbati. That's why ang gihimo ni Nero nga emperor, nangita siya tawo nga ang mga kasuko sa mga taga-Roma dito mabalhin. No. Ana gani. Pero siya ay nagsunog ha. Pero pagkabalo niya ang mga tao nasuko sa iya ha, nangita siya pamaagi nga di masuko ang mga tao sa iya. Nya nangita siya ang mga tao nga mao toy kasukan sa mga tao. Ang nakapait kay ang nakita ni Nero nga pwedeng mahimong mabasol sa pagkasunog ang mga Kristohanon. Kaluuya sa mga Kristohanon. Unya daan ang naglagot ang mga tao sa Kristohanon niya anang panahon na. Kasi sa unang panahon, ang mga Kristohanon, illegal man na. Sa unang magtapok-tapok sila lagi na, illegal na, bawal na sa ila. Munang magtago-tago na sila magsimba, kay bawal man na. Unya karon gipasangilan pa yun sila. Looy kayo. Grabe ang ilang pag-antos. Grabe ang persecution nga moabot sa ilaha. Ay sila gipasangilan nga nagsunog sa Roma. Unya daan na ang mga tao nga nasuko sa ilaha. Pati ang mga Roman soldiers na suko sa ilaha. Grabe ang persecution nga miabot. That's why si Peter nga gidasig sa balaan nga Espiritu Santo, nagsulat ani nga sulat ug iyang gipadala sa mga Kristohanon aron pagdasig ug paglig-on nga bisan sa mga pagsulay dapat lig-on ta ngano man kay naay mga moabot nga dili maayo sa inyuhang kinabuhing Kristohanon. O nang gidasig, o nang kining nga sulat, dito ni padulong nga sulat. Kining 1 Peter nga chapter, dito ni para sa mga tao nga naa sa Asia, Bithynia, and Pontus, Galatia, Cappadocia. Mao ni, lima ka lungsod, 5 ka syudad nga gisulatan ni Peter para ni sa ilaha. Pero take note, nga ang gospel nga nagsugod na diri sa Judea, layo kayo sa ubos. Mao ning Jerusalem. Di ba sa message na itong last Sunday, dinhi sila tanan, nagtapok, kiingnan sa Ginoo nga manglakaw. Wa man sila manglakaw. Gipadaan sila persecution sa Ginoo. Pag-abot sa persecution, niabot sila dito sa Asia, sa Bithynia, sa Ponto, sa Galatia, sa Cappadocia. And this place nga nasa taas, dito na gipadala ni Peter sa ilaha. Hamak mo, layo kayo sila naadtan mga kaigsuunan. Grabe ang ilang pag-anto sa una para lang ma-share ang gospel sa Ginoo. Layo kayo ang Judea. Nakaabot sila dito. Kita karon i-compare atong sa piring sa atong pagka-Kristohanon. Sayon kayo mga kaigsuunan. Sila naabot sila dito. Way sakyanan. Baktas, kabayo. Kita naay sakyanan. Duol kayo simbahan. Di pa yung takabot. Inay mo ang katapat, mag-antos po panagsa. No? Sila layo kayo ang gospel. Judea, abot sila dito. Abot sila sangyaw sa pulong sa Ginoo.
Kita gani atong cell group, pila lang kabalay na adya, di pagyud ta. Mingon pa kita, madungog raman din Praise the Lord. Pero makita ni mo ba ang ilang suffering gani, ilang mga pag-antos? Grabe. That's why, gipatadaan silang sulat ni Peter, kay siniro, muabot siya dito. O panghulga, pag-persecute sa mga Kristohanon. Sa dihang si Nero, mga kaigsunan, nakakita na siyang mabasol nga ang mga Kristohanon, iyang ipaspasan og sulti sa tanan nga nasakop sa Roma nga, oy, pagbantay mo sa mga Kristohanon, kay mao na'y nagsunog sa city of Rome. Amak mo na nga persecution, pasanginlan ka. Katisting na mo nga ipasanginlan, nga dili ikaw naghimo. Bitas daw ang kamot, ito nakatisting nga ipasanginlan. Katong uban tinuod gyud siguro tong ipasangil sa ila. Be katong ipasanginlan nga dili tinuod taas ang kamot. O didaghan na. Hallelujah. Mao ni, ipasanginlan na mga Kristohanon nga di man tinuod. Luoy kayo sila. Grabe pag-persecute sa ila. Pagkapaspas mga kaigsunan sa balita. Mao nang si Pedro nga gidasig sa balaan nga Espiritu Santo. Nagsulat dayon siya ni aron sa pagdasig sa mga Kristohanon. Nga dapat mulingon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Padayon sa pag-alagad mula hotay nga naman, naay mga suffering, naay mga pag-antos, mga sirkumstansya nga moabot sa imuhang kinabuhi. And this is now the context, some context in this verse nga giisgutan ni Pablo. In 1 Peter chapter 4 verse 1, this is the first context nga atong makita sa iyang sinulat. Hiniingon niya sa 1 Peter chapter 4 verse 1, tungod kay si Kristo nag-antos man niining kinabuhian, kinahanglan nga kamo andam usab sa pag-antos, kay kinsa kadtong nag-antos niining kinabuhian, dili na kayo magpabilin sa pagpakasala. Now the first idea nga gusto ipahibalo ni Pablo alang sa mga Kristohanon is kini, tungod kay si Kristo nag-antos man niining kinabuhian. Gusto ipahibaw ni Peter sa mga Kristohanon nga dinhi sa kalibutan, walay exempted ang pag-antos. Tanan muagi sa mga pag-antos. Kay bisan gani si Kristo, ingon pa niya, nag-antos dinhi sa kalibutan. So no one is exempted sa mga pag-antos. Mauning unang gidasig niya sa mga Kristohanon. Nga, oy, si Kristo nag-antos baya. Musa pangandam pod kamo. Kaya ingon man gani ang Biblia mga kaigsunan, in the book of John chapter 15 verse 20, nga kung ako gilotos, sabot na ang akong mga sumusunod. Kung ako ilang gilotos, si Kristo nakingon, sabot na ang akong mga sumusunod. That's why gusto ko ipaibaw ni Pablo, ni Peter, sa mga Kristohanon, nga walay exempted ang kalisod, ang mga problema dinhi sa kalibutan. Mintras buhi pa ta, naaning mga butanga sa atong kinabuhi. That's why in the book of Job chapter 14 verse 1, the Bible says, man that is born of a woman is of few days and full of trouble. Nga ang tao daw, nagianak sa iyahang, sa babay dinhi sa kalibutan is, mubo lang ang iyang mga adlaw, unya, puno sa problema o mga pag-antos. Sa ato pa mga kaigsunan, gusto lang ipahibaw ni Peter nga ang tanan walay exempted sa mga pag-antos. Kay bisan si Kristo, ingon pa ni Peter, kay bisan si Kristo, nag-antos niining kalibutan na. Tanan ba natin giantos? Pastor, asa man makita ang walay pag-antos? Ingon ang Biblia, human sa kamatayon, wala na'y mga pag-antos. So kung gusto ka walay mga pag-antos, human sa kamatayon. So, asa ang walay pag-antos? Dito sa kamatayon. Munang ayaw pag-ampo nga, Lord, ayaw ko paantusa, kay delikado na. Matanggal imong pag-antos, pati imong kinabuhi, matanggal. Pero ang maayo mga kaigsunan, kay bisan sa mga pag-antos, na ang Diyos kamutabang alang ka na to. Maminyo man ka, maulitaw, na ay mga pag-antos. Atong kinabuhi.
Ang mga minyo, nag-antos sa ilang bana, nag-antos sa ilang asawa. Dili, oy. Na daw ng anniversary, storya mo to ni Brother Boy Muya. 50 years na daw sila sa ilang anniversary. Ang uban nag-congratulate daw. Iyang amigo ni Duol, niingon daw yung amigo, pre, salamat kay nakaantos ka. Lahi mo po niya. Nang hinaot ko nga walay nakantos. No? But my main point is, na mga problema ba sa atong pamilya? Minyo, na may problema ang minyo. Ulitaw, na may problema. Labi nagway ng ulitaw, ay nakagusto, problema man na. Kaya kung kaasa naman to, Lord, sila na Lord. Ako wala pag yun, Lord. Give me iniman, Lord. Yawa pa man yun. Hantod yun, give me Batman na lang. Naay mga pag-antos, madato, mantag, mapobre. Naay mga kalistanan, tama. Ang mga dato, nagkugpayro nun. Ang mga pobre, way kwarta, naaya po'y pag-antos. Ang naay trabaho, naay pag-antos. Ang way trabaho, naaya po'y pag-antos. Ang naay trabaho, sayo mo mata, sige overtime. No? Ato pag ulit, sige mo, kapuya sige trabaho. Oy. Ang wapo'y trabaho, may mapod, kapuya sige higda-higda. Oy. Sakit ang lawas, naaya po'y pag-antos. Walang way paingna na atong kinabuhi. Kay kini nga kinabuhi mga kaigsunan, ingon ang Biblia, in the book of Job, samtang naatanin ni kalibutana, na ay mga pag-antos ni ining kalibutana. But the good thing is, kung ikaw Kristohanon, na ay Ginoo nga imong kasandigan, o pwede kang mutawag kaniya 24/7 a day sa imuhang kinabuhi. That's why Jesus Christ experienced hardship and suffering. But even in that situation, giantos ni Kristo para ikaw o ako makaangkon og kinabuhi nga walay katapusan. Si Jesus, miyagi siya kalisod, mga pag-antos, pero kining tanan, iyang giagwanta. Aron ikaw o ako makaangkon og kinabuhi nga walay katapusan. Di ba? Usa ka maayong butang, nga giantusan ta ni Kristo. Pero ikaw karon ang naa sa mas nindot nga oportunidad. Si Kristo ang nagantos, pero ikaw mo'y nabulahan. Tama? Siya mo'y nagantos. Pero kinsay nabulahan? Kita. That's why suffering brings better opportunity. Alang ka na to. Now in 1 Peter chapter 2 verse 21 and 24, tanang verse ng mga kaigsuunan. Nato sa 1 Peter tanan. Gusto na ko i-expose ang kining nga mensahe. 1 Peter chapter 2 verse 21 and 24, the Bible says, ang pag-antos ni Kristo, alang ka na to. Para kay kinsa ang pag-antos ni Kristo? Alang ka na to. Para sa ato ang iyang pag-antos. Ang pag-antos ni Kristo, alang ka na to, mao ang panag-ingnan nga angay natong sundon. O mao kini ang katuyuan kung nganong gitawag kita aron masunod ta ang kinabuhi ni Kristo. Nganong giantos ni Kristo, nganong nag-antos siya, aron ikaw o ako makasunod sa kinabuhi ni Kristo. This is the main purpose. Nganong giantos ni Kristo ang mga kalistanan sa diyang nasa din sa kalibutan. Para ikaw o ako makasunod ka sa kinabuhi ni Kristo. Nahimong example, nahimong sumbanan ang kinabuhi ni Kristo. Alang ka na to. Verse 22, wala siya makasala, ug wala mamakak. Verse 23, giinsulto siya, apan wala siya mubalos og insulto. Now the main purpose, kung balikon, nganong giantos ni Kristo, nag-antos siya dito sa cross, is aron masunod ta ang kinabuhi ni Kristo. Mahimong example na to ba? That's why in verse 23, ingon siya, giinsulto siya, apan wala siya mubalos o insulto. Aron masunod nato si Kristo, giantos niya. Para kung ikaw insultohon, o sa imong buhaton, mubaos ba ka, dili? Dili. Kaya ingon niya, aron masunod nato ang kinabuhi ni Kristo. Si Kristo, giinsulto, pero wag yun siya mubalos. Sa diyang giinsulto siya. Inana ba punta? Praise the Lord. Usay giinsulto ta. Pastor, ako gyud tong iyang gibutang sa Facebook, pastor ba? Ako man gyud to, pastor.
Wala niya butangig pangalan, pero ako gito, bawsan pa nako, da lagi. Bawas po siya, bawsan po nako, da hilom lagi siya. Nya tanaw nimo, nasunod nimo si Kristo. Nganong nag-anto si Kristo sa cross para ikaw makasunod sa iyang kinabuhi. Itagatan niyang example, giinsulto siya, pero wag yun siya mubaos. Pusa kung ikaw, mga kaigsunan na kuna-kuna, kasi Kristo nag-anto siya, sundo nato ang kinabuhi ni Kristo. Kung insultohon ta, ayaw yung baos. Di kayo mo, insulto Buddha. Tayo lang ka, insulto ka sa kuha. Insultuhon po di mo. Suko po ka sa iya, ha? Sunod, dili lang ka na, mga kaigsunan. Patingon po niya, gisilutan siya, apan wala yun siya, manghulga. Gisilutan, gipasakitan siya, pero wag yun siya manghulga. O sa pala manghulga? Alam mo yung mga bantay lang ka. Alam ka ni, tama ba? Kanang panghulga? Wag yun siya, manghulga. Kita ko pasakitan tayo, nani papunta mga kaisunan? Kung pa si manghulga ta, bantay lang yun ka. Kita-kita ta ka maglakaw-lakaw diya, patuon ta yun ka. Ala din, manghulga rin ito ba? Bantay lang ka, makabalos lang ko sa imuha. Abot ra yun ang panahon. Ala din ito ba? Iyo si Kristo, giantos ako na para inyong masunod ang akong kinabuhi. Walang kita katang example ni Kristo, ki-insulto, wala siya mo baos. Gipalisod-lisod siya, gipasakitan siya, pero wag yun siya panghulga. Kita usay, di lang kita manghulga, pero may bantay lang ka, Lordhan, tagyod ka. Lord, ikaw na bahala siya, Lord. Bisag mapaakan na lang ko siya iro, Lord, pwede na nasa kuha, Lord. Pero mubaos man di ay ka. Dito pag yun sa mga pagampo. Grabe. Diyos nung pagbalos. Sabi na, Pastor, abot lang. Diyos nung pagbalos. Pero justice man ang atong Ginoo. Hallelujah. No? Pero my point is this, mga kaigsunan, nga nung nag-anto si Kristo, para atong masunod ang kinabuhi ni Kristo. Mahimo na to siyang sumpanan sa ato ang kinabuhi. Nagsalig siya sa Dios nga mao ang nagahukom sa matarong. Si Kristo gayud ang miangkon sa atong mga sala sa dihang gilansang siya dito sa krus. Aron diha kita, aron dili na kita magpakasala, kung dili magkinabuhi na kita nga matarong tungod sa iyang mga samad na ayo kita. Mao ni katuyuan, mga kaigsunan, para dili na kita, para mahimo kitang matarong nga kinabuhi. Ingay mo katapat, matarong nga kinabuhi. The second context atong pag-isgutan karon is kining ginaingon niya sa sunod ato nga sentence, kaingon niya, tungod kay si Kristo nag-antos man ining kinabuhi. Morning second niya nga context. Kinahanglan nga kamo andam usab sa pag-antos. Ang tanan maingon, andam sa pag-antos. Now, ang Kristohanon nga tinuod nga nag-alagad sa Ginoo kang Kristo, andam usab nga mo antos. Put pasabot, gipaandam ta. Si Peter, gipaandam niya ang mga Kristohanon. Abisag, kung wa pa mo abot ang mga pag-antos, andam na ka. Asa may mas maayo, ang nakaandam o ang wala nakaandam? Mas nakanindot ang nakaandam. Sa gira bitaw, mas paborman ang nakaandam kaysa wala nakaandam. Kintahay, gipaandam kay nay gira. Kaandam ka. Og way gira, mas maayo. Pero at least nakaandam ka. No. Kay kung gipaandam mo, unya wa ka nakaandam, unya naikira, dali kang mapildi. Nga naman, wa magkakaandam. Walang si Peter, mga kaigsunan, ang mga Kristohanon, mintras wa pa mo abot, ang mga paglutos, iyan ang gipaandam daan. Nga andaman na ang imong kaugalingon, pagmalig-o na daan. Kay kung maabot man, ang mga pagsulay, andam ka nga mo atubang niini. Wala dapat ang Kristohanon, andam kanunay. Everybody say, andam kanunay. Andam ta. Kaya kung walay mga paglutos, praise God, hallelujah. Kaya kung way maabot ba, ayaw kayong Ginoo kay way maabot, salamat. O niya kung nainiabot, at least andam ka. Kaya kung
Kaya kung waka kaanda mo niya niabot, problema kayo. Pasig mabackslide ta. Pasig maluya tagsamot sa atong pagpangalagad sa Ginoo. At so si Peter iyan nagingnan kinahanglan nga kamo anda mo sab sa pagantos. Now, according to Peter's writing, there are two kinds of suffering. Na duha ka klase nga pagantos, pag-suffering. Nga iyang gihisgutan nini. In 1 Peter chapter 3 verse 17, the Bible says, mas maayo pa nga mag-antos kamo tungod sa inyong gibuhat nga maayo. Kung mao ka na ang kabubuton sa Dios, kaysa mag-antos kamo tungod kay nakabuhat kamo ug dautan. Una, nga gihisgutan ni Pablo nga mga pag-antos is pag-antos tungod sa pagbuhat ug maayo. Mao ni una-una. Ikaduha is ang pag-antos ang pag-antos nga resulta sa daotang binuhatan. Kung papilion ka, asa man ka? Pag-antos sa pagbuhat ug maayo o pag-antos resulta sa imong daotang binuhatan? Asa ka? Naguna-huna pag ginanguban ba? Asay gwapo dito, pastor. Number 1 gyud tao eh. Pag-antos tungod sa pagbuhat ug maayo. Mao ning giunang gihisgutan ni Peter ini nga mas maayo pa nga ang mga Kristohanon kung mag-antos man lang mo, pag-antos mo sa paghimo og maayo kaysa mag-antos mo nga resulta sa inyong daotang binuhatan. Alam mo sa Kristohanon nga mag-antos ta. Antos nag-ampo. Dili ba alali mag-ampo? Dili ba sayo mag-ampo? Labi nag-busy kay nga tao? No? Kapoy pa ni mag-ampo. Labi na ko mag-ampo, dili pa simbahan doon prayer alas 5. Antos pa ka. Tama? Tugnaw kayo. Labi nagpanuhuton ka. Panuhuton ka nga pagkatao ba? Dali ka panuhuton, no? Magjakit-jakit na lang yung ka. Pero antos yung kag-ato din yung simbahan. Sayos ka buntagon. Awon pa kasi iro, no? Pero antos simbag. Ampo kita, pastor, no? Apil kag 3 nights of prayer, no? Alam ba? Mga pag-antos ba? No? Prayer ka sa imong balay. Prayer mo sa inyong pamilya. Antosan mo kampo, no? I-mention mo ang imong mga silingan, no? Kinsa man ang mga silingan na pastor, palaaway mo. Ampo, antusan lang ampo. No? Kana imong bana, antosin ang ampo. No? Imong mga parente, antosin ang ampo. I-mention nilang ngalan. No? Tanan mo mga kaila, i-ampo. Oh, siya araw dili mo taas imong ampo. Sa pangalan palang daan, daghan na kayo. Tingay yung taas sa mga ampo, mga pangalan to. Pero at least, giampo ni mo sila nga maluwas. Panalanginan sila sa Ginoo. Mao ni mga pag-antos ang isgutan ni Pedro, na kung mag-antos man lang mo, kalang mag-antos na para sa buluhaton sa Ginoo, pag-antos para sa kaayuhan. Antos ka, simba. No? Sila gani, antos gani sila sa una, katong taga-Galatea, kapunto, lagyo kayo sila. Pero panahon sa pista nila, mamalik yun sila silang lugar. Antos sila Jerusalem, antos. Kita doon na lang gani kaya itong simbahan, silang kabarangay, di ba yung kaka-antos mo? Hindi mo katapad, antos lagi. Antos para sa mga maayo. So, antos, apil tag cell group. Apil tag mga gathering, apil tag mga open cell nato. Apuya, sige, invite na mo silingan, pastor. Ay, kapila na ako gi-invite, 100. Dili lang yapon. Antos sila nag-invite, haton nga mo, oora na kadugayan. Antos nagtuon sa pulong sa Ginoo. No? Bisag hanap-hanap na kayo, malipat-lipat na tayo. Basa lang yapon tag Bible. May palayo, may padool. No? Antos, tuon. Eskwela kang Isuel, bisag ikaw may edad na ka, bro. Imong classmate mga bata. Apil ka po kang Isuel. Eskwela gyapon ka. Antos man na. Antos ka sa paayong buluhaton. Antos ka nga makatuon ka sa pulong sa Ginoo. Nakapag-bersikulo, ipamemorize mo, pastor. Kabak-auto na kayo, kaundangon na kayo, pastor. Ayaw undang, antos ka naman. Mas may na lang na mag-antos para sa maayo. Kaysa mag-antos ka, na resulta sa imong daotang binuhatan. Mauni pagdasig ni Pablo sa mga Kristohanon. Na kung mag-antos man lang galing mo, kalang mga pag-antos na lang para sa buluhaton sa Ginoo. Sa atong mga leaders. Mga zone leader, mga primary leader, mga church board, sa atong PAW team, mga martial talan nga mga working committees, antos lang ta. Para man sa buluhaton sa Ginoo. Sa PAW team, antos ka diri. Sige tugtog, sige practice. Sige balik-balik simbahan mo. Ingnaw, murag naalang simbahan, pimaninti ba? Agwanta. Para man sa buluhaton sa Ginoo. Atong mga leaders, mamisita sa mga zone nila.
Sahay, istoryahag sakit sa mga membro. Insultohon sa ilibakon. Ug wala. Pero wala man na diri. Magbuot-buot ang mga membro. Di man lang yung leader. Pero antos gyapon ang leader, antos gyapon, ampuan gyapon, palanggaon gyapon. Mao na mga pag-antos lagi isgutan ni Pedro. Nga kung mag-antos man lang mo, antos para sa buluhaton sa Ginoo. Hallelujah. No? Di kay wapo gitong Kristohanon nga walay pag-antos, pastor. Basig tagaan kag pag-antos ba katong number 2 ihatag sa Ginoo sa imuha. Mo to'y pinakadelikado nga pag-antos. Mo lang mintas wala pa tong number 2, dili lang tas number 1. No? Antos tag-ampo, antos tag-simba, no? Pagpaligon man sa ato ha. Ayaw sa nito number 2, pastor. Kaning number 2, mao ning pag-antos sa dili maayo. Hallelujah. Praise the Lord. Now dugang in 1 Peter chapter 3 verse 13 and 14. Kinsabay mo pasipala kaninyo kung gusto kayo ninyo magbuhat kanunay ug maayo. Unsa man ning word pasipala? Kanang murag masuko. Oh. O kanang murag malain sa imuha ba? Oh. Wala yun. Kung maghimo kag maayo. Ngani pa ang tao nga imong buhatan og maayo magpasalamat pa na sa imuha. Tama? Labi na ingin mo, Brad, giampo ta ka kanunay. Adi gyud na masuko sa imuha ba? Malipay pa hinuuna, no? Hay problema, Brad. Tabangan ta ka, Brad. Sa imong problema nga masulbad. Malipay mo na, wa gyud masuko. Kung imuan nimo maayo ang tao. In verse 14, apan kung mag-antos kamo tungod sa inyong pagbuhat og maayo, bulahan kamo. Hallelujah, praise the Lord. Bulahan di ay ang tao nga mag-antos nga naghimo sa maayo. Busa ayaw kamo kahadlok o kabalaga kung unsay ilang buhaton kaninyo. Bulahan kayong tao di ay nga mag-antos. Usay mag-antos ta og hatag. Maumaon na lang atong kwarta pero grabe antos kita hatag ani. Nangayo imong igsuon, tagaan na lang nimo. Naon ta kay pangbayad dito sa imong utang, ihatag sa nimo dinhi. Hantod kay wa man ka kabayad sa imong utang, nasuko tong inang utang sa imo, giyaw-yawan ka. No? Pero imo na lang giantos sa iyang istorya, kay ning hatag man pud ka dinhi. Pero part ka po to sa pag-antos. Tama. Oh. Hatag ka sa imong offering, hatag ka sa imong tithes. Naon ta koy paliton ba? Pero hatag na ako ni sa Ginoo. Imong giantosan. Part na sa mga pag-antos sa gisgutan sa Biblia mga kaigsuonan. Mga pag-antos sa paghimo og maayo. In 1 Peter chapter 2 verse 20, the Bible says, unsa may dungog nga inyong maangkon kung mag-antos kamo sa silot sa inyong mga sala. Apan kung mag-antos kamo tungod sa paghimo og maayo, kaluy-an kamo sa Ginoo. Pero kung mag-antos ta og maayo, dili lang mga kaigsuonan nga bulahan kita, apan kaluy-an pagyud kita sa Ginoo. Hallelujah. No? Wa gyoy maluoy sa tao nga nag-antos tungod sa iyang sala. Tama? Na ba? Murag wa gyoy maluoy mga kaigsuonan. In fact, maingon pa ang tao nga murag sakto ra gyud na sa iyaha. Murag makaingon pa kay ka, mirisi ra. Kaya nakahimo siya dili maayo. Pero kung naghimo ka og maayo, nag-antos ka para sa maayo nga Biblia, kaluy-an ka sa Ginoo. Ikaduha nga pag-antos nga gisgutan ni Pablo mga kaigsunan is ang pag-antos nga resulta sa daotang binuhatan. In 1 Peter yapon, chapter 3 verse 17. Mas maayo pa nga mag-antos kamo tungod sa inyong binuhatan nga maayo kung mao ka na ang kabubuton sa Dios kaysa mag-antos kamo tungod kay nakabuhat kamo og dautan. Kining bang pag-antos nga resulta sa imong dautan nga binuhatan. Katisting nimo ana. Kanang sa imong sipyat din nimo gani nga pagdesisyon. Ug usahay mao man ganing pag-antos nga imong gituyo. Gituyo nimo ba? No. Pastor, nagkalisod lagi yung ko, pastor ba? Ano nagkalisod ka? Wa man ka manarbaho, tapulan man ka. Nya maingon ni ka, gilutos jud ko sa Ginoo. Wa ka gilutos sa Ginoo, Brad. Imo nang gustuhan, Brad. Ngano man nagtinapulan man ka. Tama? Oh. Mo na mga man-made na to nga mga suffering nga miabot. Na priso lagi gyud ko ba? Nganong na priso ka? Nangawat manggod ko. Oh, di na kana nga mga pag-antos. Mo na giingon nga pag-antos resulta sa imong daotang binuhatan. Pastor, nag-antos ko sa among pamilya, pastor. Bakit samo kay imong pamilya, pastor? Ano nag-antos mo? Kay wa pay magpaubos sa inyong duha. Puro man mo mga hay.
Mga tag-as man kayo mo. Mo lang ingon ana, kana nga mga pag-antos ingon ng Biblia, resulta man na sa inyong dili maayo nga binuhatan. Unya kini nga mga pag-antos dili na to kamahayan ng Ginoo. Dili na to mga kaigsunan. Kana bang murag dili na to kamahayan ng Ginoo ani mga pag-antos. Nga naman imuha man ning pagbuot. Ikaw may nagpili ni ana. So si Peter, mao na ang iyang explanation sa mga pag-antos. Nga pili mo mga Kristohanon, pag-antos nga naghimo og maayo or pag-antos sa paghimo og dili maayo. Busa iyang i-challenge nga kung pwede, kung mag-antos man ta, dito na lang ta sa mga pag-antos sa paghimo og maayo. Nga naman, kaluy-an ka sa Ginoo ug ikaw ang kinabuhi nga bulahan nga kinabuhi. Ikatulo, ang context ni nga verse. Ingon pa niya, tungod kay si Kristo nag-antos man ni ining kinabuhi. That is the first context. Ikaduha, kinahanglan nga kamo andam usab sa pag-antos. Muna yung ikaduha. Ikatulo, mo ni, kay kinsa kadtong nag-antos si ining kinabuhi, dili na gayud magpabilin sa pagpakasala. Kay kadto ng tao nga nag-antos na, dili na ginaw siya magpabilin sa pagpakasala. Now, there are three reasons nganong ang tao, mga kaigsuonan, nga nag-antos, miundang na sa pagpakasala. Una-una, tungod kay misunod na siya sa kabubuton sa Dios. Ayun ni Pablo, nga ang tao nga nag-antos, miundang na sa pagpakasala. Okay. Now, there are three reasons nga gisgutan po ni Pablo dinhi sa 1 Peter. Nganong ang tao nga nag-antos, miundang na sa pagpakasala. Una-una, kay mingsunod na siya sa kabubuton sa Dios. Okay. 1 Peter chapter 4 verse 2 and 5. Ingon pa niya, dili na siya musunod sa iyang daotang nga pamatasan, kung dili musunod na siya sa kabubuton sa Dios. Ingon ani, sa una sa diyang wala pa ta makaila kang Kristo, kining atong daotang pamatasan mo ning atong gilasunod. Atong daang gawi nato ba? Atong daang kinaiyahan mo ning atong kinasunod. Pero sa diyang giluwas na ta ni Kristo, ang kabubuton na sa Ginoo mo'y atong gilasunod. Like for example, giinsulto ka. Pag insulto sa imo, grabe kayo. Suko na kaay ka. Ning init ng imong dalunggan. Ning pula ng imong naong. Gusto na kang mubaos. Suko na kayo ka. Pero tungod kay nakahibaw ka, nagidawat na nimo si Kristo, imong giantos ang kasuko. Imo na lang giloob. Imo na lang gihilom. Kay imong gisunod ang kabubuton sa Ginoo. Ana gani, sabtan ninyo? May example ba? Nga unta, kung di pa ka Kristohanon ato, pwede rin mo itong dumugon. Pwede rin mo itong balusan o sakit. Pero imong giantos ang mga pag-insulto, ang mga dili maayo. Tungod kayo ka naman, anong imong giantos? Kay imo nang gisunod ang kabubuton sa Ginoo. Hallelujah! Praise the Lord. Tumalagpakan si Jesus. Verse 3, igo na ang panahon nga inyong gigugol, kaniadto sa pagbuhat sa mga butang, nga hilig buhaton sa mga taong wala makaila sa Dios. Kaniadto nagapatuyang kamo sa malaway nga pagkinabuhi og sa inyong daotan nga mga tinguha. Mao ning atong kinabuhi sa una, mga malaway, mga daotang tinguha nga nagalihok sa atoa sa una. No? Sulod ingon niya, naghubog-hubog kamo. Naapulay ni Dres Biblia. Nagtigom-tigom aron mag-inom og magbuhat og makauulaw nga mga butang. Sa una daw, sa diyang wala pa ta ni Kristo, mo ni atong ginahimo. Nagahubog-hubog daw ta. Nagatigom-tigom aron sa pag-inom. Wa naman na diri karon. Inim katapan, wa nay palahubog dinhi. Hinay lagi, kusga ina, wa nay palahubog dinhi. Mao to ang daan nga kinabuhi sa una. Katong wala pa ka, nakaila kang Kristo. Pero sa dihang nakaila na ka kang Kristo, imong giantos nga di na ka mahubog. Muna example nini. Sa una ba nga mo na imong kinabuhi, kung makakwarta ka, kabi mamisyo dayon ka. Manugal dayon ka kung sugarol ka, no? Kung pala sigarilyo ka, manigarilyo dayon ka, no? Kung palainom ka, muinom dayon ka.
Pero karon magibago na ka sa Dios, wala na to. Imo na tong giantos. Kita nimo beer bugnaw kaayo mo. Mulihok na nimong tutunlan. Pero imong giantos, di gyud ko makainom basta to. Di gyud ko hallelujah Jesus name. Di gyud giantos kini mo. Ning tingog ng basok ting bugnaw na kay sa dalong. Giantos kini mo. Nganong inangantos ka? Kay imo nang gisunod ang kabubuton sa Ginoo. Kana nga mga pagantos ba? Ato ba di baron mo imuya to? Nag-istorya may ano sa pastor. Grabe, chin smoker kay ko sa una pastor. Humagkaon dapat manigarilyo gyud ko. Pero grabe akong pag-antos pastor, giantos gyud nako. Hangtod nga naka-idea ko snowbeer na lang di ay. Ano sa snowbeer, humagkaon snowbeer. Hangtod nga iya gitong giagwanta. Hangtod nga nakalampos gyud siya. Wala yung ni Pablo. Sa una nakahubog-hubog ka mo. Karon wala na kay giantos ninyo. Nga masunod ang kinabuhi ni Kristo. Ano na kinabuhi Kristohanon? Kisa ba naka-experience ani? Di ba kita tanan? Usay masuko na tag maayo dapat lalain kasi mong bana, lalain kasi mong asawa. Gusto na kang mubaws, no? Gusto na nimong ilabay ang plato. Pero imong giantos gipunggan gini mo nga di maalsa ang kaldero. Dito lang permiti bilin. Alamin na kayo. Giantos gini mo. Hangtod ka na naumpawan ka. Di ba? Kay imong isunod ang pamatasan na ni Kristo. Kay kung ni mo to agwantaha o kakata nilupad na to. Tuwa na to dito sa naong sa imong bana o sa imong asawa. Tama? Pero tungod kay sa mga pag-antos, no? Napungga nato ang atong kinabuhi. Manayong sa Biblia, nasunod, ming sunod na ka sa kinabuhi ni Kristo. Ikaduha, aron maday ang Ginoo. Nganong nag-antos ta mga kaigsuonan sa paghimo og mga maayo, aron madayeg nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. 1 Peter chapter 2 verse 11 and 12. Ingon siya, mga hinigugma, ang kalibutan dili ninyo tinuod nga puloy-anan. Mga dumudoong lamang kamo dinhi. Busa nagapakiluoy ako kaninyo nga biyain na ninyo ang dautan mga tinguha sa inyong lawas nga nagasupak sa inyong espiritu. Verse 12, ipakita ninyo kanunay sa mga tao nga wala mo tuo sa Dios ang inyong maayong paggawi. Kay kung nagaingon sila nga nagahimo kamo og dautan, apan makita nila sa kaulahian nga maayo di ay ang inyong gihimo, daygon nila ang Dios sa adlaw sa iyang pag-anhi. Now, lisod kayo ang paghimo, lisod kayo ipakita ang maayong pamatasan kung gihimuan kag dautan. Tama, dili? Lisod kayo. Pero ang yun ang verse 12, ipakita ninyo sa mga tao, labi na sa mga dili tumutuo, ang inyong maayong paggawi. Pakita daw nato. Agwantahon nato. Nga di ta makapasakit sa ilaha. Agwantahon nato nga mahimutang panalangin sa ilaha. GBI-BI, tingali ka. Ay lang baw sa ilang pag-BI-BI. Praise the Lord, ulod. Hallelujah, luya. Ay lang baw, sakti lang. Yung ang Biblia, ipakita ninyo ang inyong maayong paggawi. Kung gibintahaan mo, sakti lang. Ingna lang nga, maluoy po ka sa kuha, Brad. Kung di pa gano'n, pasakti lang, iampo na lang sa Ginoo. Ipakita ninyo ang maayong, kay kung gihimuan mo, og dili maayo niya, nakita nila ang inyong maayong gawi. Ngunang ang Biblia, madaig nila ang Diyos sa imong kinabuhi. Hallelujah. Maimo kang panalangin niya kinabuhi sa mga tao. Pagkaingon sila, grabe na usab na ginis brother di ay. Sa una kung anay ilaro ni mo ni, masuko naman ni. Magyaw-yaw naman ni. Pero karon na usab na gyud ba? Ano ka? And then people start to search kung sa'y naitabo sa imong kinabuhi. And then later on, madiskubrihan nila nga, pantugra nga ingon ani naman ni kay Kristohanon naman di ay ni. Murang maayo gyud ang kinabuhi ang Kristohanon. Kisay nadayeg ang Ginoo. Pero ang Kristohanon dili ka agwanta. Mugawas gyud ang daotang gawi. Wa gyud mapadalanginan. Walang mo invite ka to sa mo simbahan. Ay, okay ka na bago kami pa. Tama ka naman. Wa pa'y napadalanginan. Wa man ka makantos. Wala yung si Peter, antusan ninyo ang paghimo ug maayo. Ikatulo, aron na ay madala sa gingharian sa Ginoo. Nganong muundang ang mga nagantos ni undang na sa paghimo dili maayo sa pagpakasala is number 3, aron na ay madala sa Ginoo. 1 Peter chapter 3 verse 1 ingon niya, og karon kamong mga asawa, no? Dili lang ni para sa mga asawa kundi kitang tanan.
Kasi makaingon mo nga, tagna palagi ko, para yun na sa mga asawa. Nagyoy, di maayo gining mga asawa. Dili, para ni sa tanan, no? Ingon din niyo, og karon kamong mga asawa, kinahanglan magpasakop kamo sa inyong mga bana, aron nga kung ang inyong mga bana wala mo tuo sa pulong sa Dios, madala ninyo sila sa Ginoo, pinaagi sa inyong maayong pamatasan. Bisan dili na ninyo sila sultihan. Hallelujah. Ito palakpakan si Jesus. The very main purpose, mga kaigsunan, nung sumitar ta sa atong bana, sa ang atong bana, iso kayo, masukanon, tapulan, pero sumitar yapon ka ba? Paubos yapon ka. Kasukano na kay kayaw-yaw na kay ka, pero paubos lang. Nga naman, aron madala ninyo sila sa tiilan, sa Ginoo. Ipakita ang maayong kamatasan. Kay bisan di na sila musulti, makahibaw sila kay ikaw, panalangin sa ilahang kinabuhi. Sa agon taon, pastor, giluom na lang ginako, pastor, akong bana, pastor. Giluom na lang ginako, pastor, ang mga pagsulay. Para lang mapakita nako ang akong maayong pamatasan. Abi ni May, mga Biblia, kana kung imo nang buhaton, bisag di na nimo sultihan, madaig nila ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Now, to our conclusion today, si Peter, mga kaigsunan, nagapahinumdum kanato. Tulo ka butang atong gisgutan kanila. Nga ang pag-antos walay gipili. Padato man tag mapobre, bisan si Kristo nag-antos. Ikaduha, ang Kristohanon andam nga mo antos para sa maayo. Ikatulo, ang Kristohanon bibiya na sa pagpakasala. Today, ang pag-antos wala ni gihimo para muundang ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Ay mga pag-antos wala gihatag sa Ginoo para mo atras ka sa pag-alagad sa Ginoo. Wala ni gihimo para mo biya ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Gihimo, gihatag ang mga pag-antos sa Ginoo para mo ligon ka o mulahutay ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo. The last verse nga akong ihatag alang kaninyo. In 1 Peter chapter 4 verse 19, ingon pa niya, busa kamo nga nagaantos, karon tungod kay mao kini ang kabubuton sa Dios alang kaninyo. Siguro usahay na yung mga pag-antos kayo mo nagian karon, no? Usahay makapangutana ka sa Ginoo, Lord, ganon may abot man eh. Pero basig mao nay kabubuton sa Dios karon sa imuha. Basig sa karon mao nay kabubuton sa Ginoo. Gitagaan ka sa Ginoo na, kay mao nay kabubuton sa Ginoo, kay basig kustos Ginoo nga liguonon ka. Basig kustos Ginoo nga testingan ka. Ay na lang pangutana. Kaingon pa niya, mao kini ang kabubuton sa Dios alang kaninyo. Busa ingon siya, padayon kamo sa pagbuhat og maayo. Kabisan pa daw sa atong mga kalisdanan, sa atong mga pag-antos, ingon pa niya, padayon kamo sa paghimo og maayo. Padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Tama ka tayo mga suffering, mga kalisdanan sa atong kinabuhi, mga conflict, mga troubles. Ingon si Peter, ayaw ko undang sa paghimo o maayo. Ayaw ko undang sa pagsimba. Ayaw ko undang sa pag-ampo. Ayaw ko undang sa pag-service sa Ginoo. Ayaw ko undang sa pag-apil sa mga gathering. Kay basig, testing lang para mulingon ka sa pag-alagad sa Ginoo. Ingon pa niya, sumpay ato, itugyan ninyo ang inyong kaugalingon sa Dios nga nagbuhat kaninyo. Naaman tayo mga kalistanan, mga suffering taron. The Bible encourages us nga kining tanan, itugyan nato sa Ginoo nga nagbuhat kaninyo. Dili lang nato akoon, itugyan sa Ginoo, ihatag sa Ginoo. Because this is the promise of God alang sa iyang mga katawhan. Kay dili gayon kamuniya pasagdan. Mao ning promisa sa Ginoo sa ato. Bisan sa atong mga kalisdanan, padayo sa paghimo og maayo, itugyan na sa Ginoo. Kay dili ka pasagdan sa Ginoo. Pasig karon naa ka ani nga sitwasyon. Agi kag suffering. Siguro gi-persecute pud ka. O gidaog-daog ka. Financially, gidaog-daog ka mga kaigsunan. Daghang siguro kag payruno, daghang kag mga utang, hindi na kakahibaw sa imong himuon.
Nakakaana. Siguro sa imong health. Nakaka sa imong health. Dili maayo. Nakakagbalatian. Ikan sa ulo ang tustiil. Ay mga balatian. Gipersecute ka sa balatian. Or maybe dili lang ka na sa imong trabahoan, gipersecute ka. Sa imong pamilya, gipersecute ka. No? Or sa tanang aspeto sa imong kinabuhi. No? Nakaka sa mga problema. Pero today, ang pulong sa Ginoo nakaingon, padayon igsuon. Padayon igsuon. Padayon sa paghimo og maayo. Padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Itugyan na sa Ginoo. Kay dili ka pasagdan sa Ginoo. Amen.